expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo muli ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga napakaraming biyaya, pagpapala na ating tinatanggap. Pero kapag tayo ay sakim, kapag tayo ay matakaw, inaasam natin magkaroon ng pera, tayo'y nabubulag sa mga grasya na pinagkakaloob ng Diyos. Kapag ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon, binubuksan nito ang iyong mata, ang iyong puso sa mga mabubuting bagay na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo araw-araw. Merong isang bagay na dapat hindi natin gawin ay yung isakripisyo natin ang ating kapayapaan dahil lang sa pera. Alam ko po, minsan dahil sa pera, nagbabago ang tao. Pero mga kapatid, pagdasal natin sa banal na misang ito, tanging ang Diyos lang sanang makapagbago sa atin. Ang kapatid, huwag niyo pong sukatin ang inyong buhay sa dami o sa liit o kakaunti na pera na nasa inyo. Dahil ang ating buhay ay mahalaga, may pera ka man o wala. Basta't buhay ka, yan ang pinakamalaking blessing o pagpapala na tinatanggap mo ngayon sa Diyos. Hilingin natin ang kanyang gabay, naway masundan natin ang kanyang kagustuhan at higit pa sa pera ang iyong tatanggapin. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y naging makwenta, sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nag-alala dahil lang sa pera, pagsisihan natin ito, aminin natin ang ating naging kasalanan at pagkukulang para tayo muli ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan, ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yawong taong nilikamoy, bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip.
Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang ito'y buhay nami maiklila lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama, yawong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't pagsumikatan nyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip nyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay nyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay nyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at hadika. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sinong naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos, isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami naman akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawiin ka ng buhay. Kanino mapupunta mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Tanong ko lang po, sino po sa inyo dito ang gusto ng pera? Taas ang kamay. Nahihiya pa. Alam niyo po kahit na mga mayayaman na kayo, yung iba sa inyo, alam ko gusto niyo pa rin ng pera. Amen? Bawal pong plastic dito. Bawal pong sinungaling. Di po ba? Masamang magsinungaling. Amen? Sino pong gusto ng pera? Taas ang paa. Ay, tinaas nga ang paa. Of course. Lahat po tayo gusto natin ng pera. Amen? Dahil gusto niyo po ng pera, magbibigay po ako ng pera. Gusto niyo po ba? Of course. Sino ba ang ayaw sa pera? Ayan na libre na. Kaya lang, maglalaro muna tayo. Bring me. First come, first serve. Mapapasa kanya po itong 500 pesos kung dadalhin niya, ibibigay niya sa akin ang 1,000 pesos. Sino po? Sino po? Unahan. Ayan mabilis pa yung bata. Palapakan po natin siya. Okay, 500 pesos sa'yo. Sa akin ay 1,000 pesos. Thank you. Umalis agad. Pero, nalugi, Tingnan niyo po. Pinagpalit yung 1,000 sa 500. Yung nakakatawa, hindi po ba? Bakit nawalan ng common sense? Bakit nalugi? Bakit naloko? Di po ba? Ganyan ang ginagawa sa atin ng pagnanais natin, ng pag-aasam natin, ng katakawan natin sa pera. Nawawalan tayo ng katinuan. Amen? Yan ang nagagawa kapag wala ka ng ibang iniisip. Gusto mo puro pera. Hindi ka na nagiging matino. Isa po sa hindi ko maintindihan talaga, yung mga nangungulekta ng sapatos. Opo, maganda po mga sapatos, sneakers. Pero bakit pagkamahal-mahal? At pagkatapos nilang bilhin, di naman sinusuot. Nilalagay po sa mga plastic crystal box. Pinagmamasdan, tinitignan. Para saan ba mga sapatos? Kung hindi para suotin. Hindi po ba?
Pagkamahal-mahal ng sapatos, pagkatapos, pinapanood mo lang, hindi mo sinusuot. Nagiging basura lang. At yung iba, kapag sinuot, ayaw madumihan. Kapag natapakan mo, nagwawala sila, nagagalit. Matinong tao ba ang ganyan? Matino rin bang tao yung kaya niyang idemanda ang mga kapatid niya dahil lang sa pera, dahil lang sa mana, dahil lang sa lupa? Kadugo mo yan. Laman mo yan. Kahit na nangutang sa'yo yan, kung hindi nagbayad yan, diba, patatawarin mo, pagpapasensyan mo, huwag mo nang iisipin, hayaan mo, dahil yung kapatid mo, ikaw din yan. Isang katawan lang kayo. Hindi po ba? Pero bakit galit na galit ka sa iyong kapatid dahil lang sa pera pinag-aawayan niyo? Di po ba malungkot na kwento yan? Kaya mo bang matiis na ikaw napakaginhawa ng iyong buhay? Nagdurusang iyong kapatid. Hindi matinong tao yung kaya niyang matiis na maghirap yung kanyang kapatid. Di po ba? Hindi rin matinong ugali yung kumukuha ka ng proyekto sa gobyerno at pagkatapos hindi mo inaayos ang trabaho mo. Naningil ka, wala kang ginawa, kung meron ka man ginawa, substandard. Kakatulog ka pa ba? Habang ang sarap ng iyong kalagayan, ang daming mga taong lubog sa baha, merong ibang namatay, merong iba hindi makauwi sa kanilang mga tahanan. Kapag natitiis mo na kumuha ng pera na hindi mo pinagpaguran, kapag wala kang konsensya sa paghihirap ng ibang tao, hindi lang may problema ang iyong pag-iisip, kundi may problema ang iyong kaluluwa. Amen? My dear friends, remember this. Having more money will not make you automatically a good person. Having a lot of wealth will not make you better. Amen? Minsan ang pagnanais mo nga na magkaroon ng pera at kayamanan, yung iyong pag-uugali nagiging malala. Amen? When you desire only money, you will become miserable and you will make other people miserable. Yan po ang sinasabi, pinapaalala sa atin ng unang pagbasa sa libro ng Ecclesiastes. Ang sabi, what profit comes from a man to all his toil and anxiety in his heart, which he has labored under the sun. All his days are sorrow, and grief his occupation. Each night, his mind is not at rest. Sulit ba ang pagkakaroon mo ng pera kung ang kapalit naman nito ay ang iyong konsensya? Para saan ang pera kung hindi ka naman ito ginagawang masaya? Sabi nga ng isang aktor, kahit na meron akong swimming pool, hindi ko naman magamit ito dahil napaka-busy ko. Buti pa doon sa mga umuupa ng swimming pool. Kahit na hindi sa kanila, sayang-saya sila. Sino ba talaga ang pinakamayaman? Hindi po yung punong-puno ng pera sa kanilang bangko. Ang tunay na mayaman ay yung taong punong-puno ng kapayapaan sa puso nila. Amen? And I just want to remind you, my dear friends, a rich person who only have money is actually poor. Kung puro ka lang pera, meron ka, di ka talaga mayaman. Mahirap ka talaga. Mayaman ka ba kung puro sakit na lang ang meron sa iyong pangangatawan? Papera ka nga, pero hindi naman kayo nag-uusap ng iyong asawa at mga anak. Yan ba ang tunay na mayaman? Mayaman ba talaga yung kahit na maraming ari-arian? Mag-isa siya, malungkot siya, wala siyang kaibigan? Mayaman ba talaga yung tao na kung saan wala siyang kahulugan sa kanyang buhay? Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Wala siyang misyon dito sa mundong ito, sa buhay na ito. Remember, when you lose money, you lose nothing. Because you can earn money back. When you lose your health, you lose something. Because half of your strength is gone. But when you lose your soul, you lose everything. Because you're losing your life and your life eternal. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, pinapaalala naman sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mong ipagpapalit ang iyong kaluluwa para lang sa pera.
Because money cannot give you life and life eternal. Jesus said that though one is rich, one's life does not consist of possessions. Hindi nasusukat ang ating buhay sa dami ng ating pera. Tandaan, hindi naman lahat ng mayaman ay pinagpala at hindi lahat ng mahihirap ay pinapabayaan. Hindi lang naman po pera at kayamanan ang blessing ng buhay na ito. Amen? Money does not make the world go round. God makes the world go round. Kahit na wala kang pera, kapatid, iikot pa rin naman ang mundo. Di po ba? The world will continue. Life goes on with or without money. Kaya bakit ka nag-aalala? Bakit hindi ka makatulog dyan sa mga utang mo? Remember and understand, life is more than money, wealth, and treasures. Kaya nga pinapaalala sa atin ng Panginoon, bantayan natin ang ating puso sa kasakiman. Because when you are greedy, you are already worshiping money. Hindi po masama na magkapera. Alam niyo yung masama kung puro ka na lang pera. At ito po ang paalaala, huwag mong sasambahin ang pera. Ang palatandaan na sinasamba mo na ang pera at kayamanan, ay kung palagi na lang ito ang nasa isip mo. Kung naghihirapan kang bitawan ito, ipagkaloob ito, mga kapatid. Ginawa mo ng Diyos-Diyosan ang pera mo. Gamitin niyo po ang pera niyo. Di lang para maging masaya, para mag-enjoy sa buhay. Gamitin nyo ang pera nyo para sambahin nyo, paglingkuran nyo ang Diyos. If your money does not worship God, you are already worshiping money. Dahil ang nakakatakot na katotohanan ay, sinasamba mo na ang iyong pera kapag kaya mo nang isakripisyo ang lahat para lang magkapera ka. Kaya mong ipagpalit ang iyong kalusugan para lang sa pera. Kaya mong ipagpalit ang iyong asawa, ang iyong anak para lang sa kayamanan. Kaya mong ipagbili ang iyong dangal para lang magkaroon ka pa ng mas maraming kwarta. Kapag sinasamba mo ang pera, diyan lahat umiikot ang iyong pagpapasya't pagdedesisyon. Di po ba? Pero ano ba ang pera? Ito'y papel lang. Ito'y gawa-gawa lang ng tao. Mag-ingat kayo dahil niloloko lang tayo ng pera. Money is deceiving you. At ano po ang kasinungalingan ng pera? Sinasabi ng pera sa iyo, pag meron ka nito, magiging masaya ka. Kapag meron ka nito, magiging maayos kayo sa pamilya. Kapag meron ka nito, mapapasayo lahat ng inaasam ng iyong puso. Totoo ba yun? Ang pera'y nagsisinungaling sa iyo. Money lies to you. Dahil minsan meron ka ng pera, wala pa rin pagmamahalan sa inyong pamilya. Meron ka ng pera, hindi ka pa rin gumagaling sa iyong sakit. Meron ka ng pera, hindi mo magawa-gawa ang iyong gusto. Meron ka ng pera, wala ka pa rin kapayapaan sa puso mo. Kasi kapatid, tanging ang Diyos lang ang magpapalakas sa iyo. Tanging ang Diyos lang mag-aayos sa kasal niyo. Tanging ang Diyos lang ang magpapabuti sa mga anak mo. At tanging ang Diyos lang ang magpapasaya sa iyo. Do not believe the lie of money. Wala naman pong masama sa pagiging mayaman. Basta't paglingkuran mo lang ang Diyos. Basta't handa kang mag-alay sa Diyos kapag kailangan niya ang pera na pinagkaloob niya sa iyo. Galing yan sa Diyos. Hindi galing ang perang yan sa iyong katalinuhan, sa iyong lakas. Wala kang talino, wala kang lakas kung wala kang Diyos. Di po ba? Tandaan nyo yan. Huwag na huwag kang magiging alipin ng pera. Dahil kapag naging alipin ka ng pera, magiging kawawa ka, mababankrupt ka, maghihirap ka, mauubos ka. Amen? Tingnan niyo yung mga nalululong sa kasino. Walang yumayaman. Yung mga naa-addict sa online gambling, nadidepress. Yan ang kasinungalingan ng pera. Yan ang paninira ng kayamanan sa atin. Remember the mathematics of life. The more that you divide, subtract yourself to add more to others,
the more that God will multiply His blessings into your life. Ang formula ng mas maraming blessing sa ating buhay, hatiin mong yung sarili. Bawasan mo kung ano ang meron ka. Dagdagan mo ang iba. Nakikita yan ng Diyos. At pararamihin pa niya ang pagpapala at grasya na binibigay niya sa iyo araw-araw. Sa August 4 po, mag-a-anniversary na po yung pagsabog dun sa Beirut, Lebanon. Alala niyo po yun? Nangyari po yan noong mga 2020. Nagkaroon po ng massive explosion, pagsabog po doon sa Beirut, Lebanon. Hindi po ito dahil sa atake ng kanilang mga kalaban, hindi po dahil sa missiles. Nasira po, napakalaking warehouse, nadamay po yung mga ibang building. Ano po ang dahilan ng pagsabog? Kasi meron po palang isang storehouse o warehouse, nakaimpok ang ammonium nitrate. Ano po yung ammonium nitrate? Fertilizer. Sa katagalan po pala, kapag tinago mo, hindi mo ginagalaw yung ammonium nitrate, nagiging bomba. Yan din po yung sangkap sa paputok sa bomba. Kaya po sumabog kasi nakaipon lang po. Pero napakagandang paalaala po nito galing sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po nung karanasan na yon. Sipin nyo, delikado ang nag-iipon at nagtatago. Amen? Unawain niyo po. Ganyan din po pagdating sa pera natin. Think of your money and treasure as ticking time bombs. Kaya nga ang habilin ng ating Panginoon store for yourself treasure in heaven. At paano tayo magkakaroon ng kayamanan sa langit? Simple lang po, sa pamamagitan ng pagbibigay, pagbabahagi, paglilingkod, pagmamahal sa iba. Ang ginto mo sa langit ay hindi yung mga naipon mong pera, kung hindi yung iyong nabahagi. That is our treasure in heaven. Not the money that we have hidden, but the wealth that we have given. Hari nawa, maalaala po natin na ang pinakamahalagang kayamanan ay tanging Diyos lang. Dahil tanging Diyos ang magkakalob sa iyo ng kalayaan, ng kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Huwag na huwag mong gagawing Diyos ang pera mo. Hindi ka maliligtas nito. Kapag Diyos mo ang iyong pera, kahit na anong dasal mo, wala kang matatanggap na pagpapala at kapayapaan. Mga kapatid, alam ko po, masarap ang magkaroon ng pera, pero baka nakalimutan niyo, mas masarap ang merong Diyos sa ating buhay. Amen? Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Malayo po tayo sa kasakiman, sa pagnanais, sa magkaroon ng pera at kayamanan. Manalangin po tayo. Huwag po tayong magpabulag sa ating pagnanasa na magkaroon ng maraming pera. Palagi ka lang magpasalamat sa Diyos. Gagaan ang iyong kalooban. Palagi kang magpasalamat sa Diyos. Bubuksan niya ang mata mo sa tunay na mahalaga sa buhay na ito. At anong pinakamahalaga? Itong ating pasalamatan, kanyang pagmamahal, ang maglingkod sa iba, ang maging masaya. Dahil pag ikaw ay nagbabahagi, nagkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinapaalala ng Diyos sa atin, may kahulugan lamang ang buhay natin kung inuugnay natin ito sa pananampalataya, pag-ibig sa Kanya. Hilingin natin ito para sa atin at sa buong sangkatauhan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan sa pamamatnubay ng kanyang mga pinuno ay laging magbigay ng malinaw na halimbawa ng katapatan sa pagtataguyod sa mga pagpapahalagang makalangit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging mabuting halimbawa ang lahat ng magulang at guro sa kanilang mga anak at mag-aaral sa pagtatampok sa mga pagpapahalagang moral at espiritual. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng nakaririwasa ay maglaan ng kanilang yaman sa ikatutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mahihirap na kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, Ikaw lamang ang makakapagbigay kahulugan at direksyon sa aming buhay. Tibayan mo ang aming pananalig sa pinangako mong gantimpalang walang hanggan. At tulutan mong maging laging saksi ang aming pag-ugali sa aming pinanaligan. Ikaw ang nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyong kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa.
sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ng aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit, humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aas at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsusubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sabi po ng ating presidente nung siya'y nagsona sa mga nangulimbat, nagnakaw ng pondo
Hindi nila ginawa na mabuti at maayos ang mga proyekto para sa flood control. Mahiya namang kayo. Pero kung ang Diyos sa magsasalita, hindi yon ang kanyang sasabihin. Nung sasabihin ng Panginoon sa mga sakim, hangal, pagpasensya niyo po ang salita, stupido, siraulo. Yan ang ginagawa ng pagnanais natin sa pera at kayamanan. Nawawala tayo ng katinuan sa pag-iisip. Kung magsasalita ang Diyos sa atin sa mga matakaw sa pera, ang sasabihin pa niya, matakot ka naman. Dahil bandang huli, paghaharap na tayo sa Diyos, di naman niya hahanapin kung gaano karami ang ating naipong pera. Pero tatanungin niya, gaano karami ang pagmamahal na ating naipakita at naibahagi. So your true treasure is not your money, wealth, and possessions. Your true wealth is the love that you have given. Ang tunay na mayaman, tandaan niyo po, ay hindi yung maraming pera sa bangko. Ang tunay na mayaman ay yung may kapayapaan sa puso niya. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kung naririnig mo ang mensaheng ito, gising. Huwag ka lang mahiya. Matakot ka naman. Dahil haharap at haharap ka sa Diyos. Makonsensya ka naman. Lalong-lalo na sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid. Kasi sila ay naghihirap, nagdurusa. Kailangan mo ba ang sobrang lawak na lupain? Buhay ka pa, parang nakatira ka na sa Memorial Park. Anuhin mo ang napakaraming sasakyan. Isa lang naman ang iyong katawan, hindi ka naman manananggal. Anuhin mo ang sobrang dami mong sapatos. Hindi ka naman higad. Dalawa lang ang paa mo. Kapatid, isang tuwa din ng ating puso ay pag tayo ay nagbabahagi, pag tayo ay nagbibigay sa iba. The mathematics of life is, the more that you divide, subtract yourself, and add more to others, the more God will multiply His graces and blessing into your life. Kaya po, itong tanong, nung kailangan mong ibahagi sa iba ngayon, please start the habit of giving. Please, every day be kind and generous and start with your family, with your brothers and sisters. Diyan lang kayo mas pagpapalain ng Diyos. Pagpapala ay nakakamtan natin sa pagiging kamukha ng Diyos. Paano natin makakamukha ang Diyos? Pag tayo ay nagiging mabait, mabuti, at mapagbigay kamukha niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.